Ayan, good morning guys. Good morning mga kabangkero natin dyan. Alright, so ayan, mayroon pa kaya nag-aabang na ating mga video. Hindi na tayo nakakapag-upload guys. Alright. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa South Korea, sa Wando. Kaya hindi na tayo nakakapag-fishing. Alright, so ayan. So, may nag-request kasi na isang solid na supporters natin sa YouTube na subukan ko daw mag-upload ng video sa ating YouTube channel na nandito tayo sa Korea. So ayan, shoutout kay Jojo Favilla ng Romblon. Alright, nag-message sa akin sa Messenger. So ayan guys, ito yung ang trabaho ko ngayong araw ay nag-aayos ng lubid. Ito yung mga lubid na tinataniman namin ng mga Miyok, Kompi, Bagutashima. Ayan, ito. Bali, bawat isa nito ay nasa 102 meters ang haba, bawat isang linya. So yan, ito, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng mga marker bago tali na ganito maliliit na lubid. Ito tapos na to. Yan guys, tapos na natin paglagyan ng mga pantali dun sa sa pinaka pagtataniman niya. Bali itong natin may pangsukat na galing dito sa tubo, sa pipe na to. Bago may sukat doon, bali 10 meters ang haba niyan. Kada 20 meters, bawa 20 meters meron lalagyan natin ng marker bago marker tapos lubid na pantali. Alright. So ayan guys. Hindi makita yung ating paglalagyan ng sukatan. Okay guys, mamaya ipapakita lang natin. Ito ang gamit na pang spray paint, pang marker. Yan, galing sa dulo, magsukat ng 1 metro. Bali yung 1 metro na yun ang pantali. Bago sukat na naman natin dito, simula dun sa 1 metro, magsukat ulit bago tatalian ang lubid. Alright guys, napag-video tayo ngayon kay wala tayong kasama. Hindi natin kasama ngayon si Amo. Tayo lang mag-isa nagtatrabaho kaya makapag-video. Nahiya din kasi ako mag-video pag nandyan yung Amo ko. Siyempre, kumbaga may amo tayo. Kahiya naman mag-video tayo. Kung hindi lang sana ako mahiya, nung mga nakaraan pa ako nakapag-upload sa YouTube. Nakita niyo sana kung paano mag-harvest ng abalone. Bali ang alaga namin dito ay abalone, yung mga pang tinatanim, yun ang pagkain ng mga abalone. Sabay kamada na rin. Bawat linya, bali 5 marker to, 5 tali na maliliit. Yan, ito yung unang marker natin. Ito naman yung susukatan natin dito sa sukatan para sa pangalawang tali. Alright. Yan guys. Tatalian muna bago lagyan ng marker na pintura. Nilalagyan ng marker na pintura in case na mag-adjust yung lubid. Okay, makikita pa rin ng tamang distansya. In case man na mag-adjust yung lubid na pantali, may sakto pa rin yung sukat niya. Guys, bali dalawang buwan na rin ako dito sa sa Korea. Magdalawang buwan kalahati na. Bali ngayon ito lang muna ang trabaho ko, maglubid kay
yung order siguro ng mga buya na maliliit kasi nakatanim na kami ng mga ano, nakatanim na kami ng mga kashima ng mga nakaraan. Kailangan palagyan ng mga buya para lutangin kasi mahaba na yung tubo, nasa mga 2 dangkal na. Hindi pa namin nalagyan ng mga buya, hindi pa napalutang, hindi pa dumating yung order na mga buya. Ayan, sana makapag-video tayo sa sa paglagay ng mga buya sa mga tanim. Ngayon ito muna. Nung nakaraang linggo, sobrang busy. Bakbakan ang trabaho guys. Sunod-sunod ang pa-harvest ni amo ng abalon. Kay nag-ano kami ng bibi abalon para sa susunod na taon. Bali tayo lang, solo lang pala tayo dito sa kay amo. Nung pagdating ko dito na ang 2 kami, si kuya. Kaso nung pagdating ko si kuya naman pauwiin na. Kaya solo lang ako ngayon. Ang mahirap lang dito guys sa paglulubid guys, yung maraming may lagot-lagot yung lubid. Kailangan mo pang idugsong. Masakit din sa kamay sa pagdugsong, sa pagsumag. Kay yung lubid matigas. Hindi gaya ng mga bagong lubid na malambot. Madali lang isumag, ito ay sobrang matigas. Sobrang sakit sa kamay isumag. Kaya may mga linya na maraming putol-putol. Buti lang, sinabihan ako ni amo kahapon na huwag na daw anihin yung maraming putol. Ayan guys. Shoutout guys sa mga sulit kabangkero natin dyan. Hindi na tayo makapag-fishing adventure ngayon. Adventure in Korea tayo ngayon. Guys, pang 5 tali na to guys. Nasa panghuling tali na tayo. Alright. Magkabilang dulo walang hindi lagyan ng lubid. Lagyan lang ng marker galing doon sa 20 meters. May pasobra siyang 1 metro, yun ang pantali doon sa dulo. Yung 1 metro na yun. Yun ang allowance para ipantali. Ito haba ng sobra. Hindi lang 1 metro ang sobra sa pantali.
So ayun guys, tapos na. Sabay talian natin. So ayan, tapos na natin siyang lagyan ng marker. Ayan, bali 5 lubid. Ito yung sukatan. Ito, ano to? Galing dito papunta doon sa may pipe na yon. Yung pinakita kong pipe kanina. Ano yan, 10 meters, bali-balikan 20. Galing dito, may marker naman dito para sa 1 meters. So ayan. Marami pa tayong lulubidin doon sa labas. Alright, so hanggang dito lang muna tayo guys, yung video natin guys. Baka bigla magdating si Amo. Kaya mag video pag nandyan si Amo. Buti sana kung tulad sa pag-fishing natin, pwede natin ano yung pag-video kay wala tayong amo. Ay dito mayroon tayong amo. So ayan, hanggang dito lang muna guys yung video natin. Alright. So yan, maraming salamat sa mga susuporta nyo guys. Alright, shoutout ulit kay Jojo Pavilla ng Romblon sa nag-request na mag-upload tayo dito. Alright guys, bye bye. See you in the next video lang ulit kung makapag-video tayo. Medyo malamig na, umusok ng bunganga.